Tumigil ang grupo para magtanghalian, at habang kumakain ay tinanong ni Ash si Brock tungkol sa kanyang Ludicolo. Ibinunyag ni Brock na iniwan niya si Ludicolo sa kanilang tahanan sa Pewter City dahil naging sobrang kasundo nito ang kanyang mga kapatid, maging ang ina ni Brock na si Lola ay itinuring na rin si Ludicolo na tila hindi iba sa kanyang mga anak. Binati rin ni Brock si May sa pagtanggap nito ng isang Squirtle mula kay Professor Oak. Samantala, nakatanggap naman si Misty ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Daisy na humihingi ng tulong dahil maraming Pokemon trainer ang kasalukuyang naghihintay para sa opisyal na gym battle. Sinabi ni Daisy na ipapamigay na lamang niya ang mga badge sa mga ito na agad namang tinutulan ni Misty at sinabing darating siya roon sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ni Ash na magpatuloy na sila sa paglalakbay patungong Mount Moon, kaya nalaman ni May at Max na madadaanan nila ang kabundukan ng mga Cleffa. Sinabi ni Max kay May na hindi basta-basta nagpapakita ang Cleffa sa mga tao. Ganun pa man, bigla silang nakakita ng isang Cleffa. Lumundag ang Cleffa patungo sa kanila at nakipaglaro sa mga Pokemon. Hindi makapaniwala ang grupo na makakakita sila nito ng malayo sa bundok, lalo na't kusa pa itong nagpakita sa kanila. Lumapit si May upang batiin ito, ngunit nagtago ang Cleffa sa likod ni Munchlax. Naisip ni Misty na baka makipag-usap ito kay Azurill, kaya lumapit si Azurill at inalok ang Cleffa na maglaro gamit ang buntot nito, na tinanggap naman ng Cleffa. Gayunpaman, biglang hinigop sina Cleffa at Azurill ng makina ng Team Rocket. Lumipad si Swellow at mabilis na sinagip ang mga Pokemon kaya naging ligtas sina Azurill at Cleffa. Ipinagmalaki ng Team Rocket na mas pinahusay ang bagong makinang ito dahil nilagyan nila ito ng mas malakas na motor upang makahigop ng maraming Pokemon, at nagpatuloy sa paghigop sa mga Pokemon. Dahil hindi nahigop si Pikachu sa makina, inilabas ni Jessie si Suviper upang labanan ito. Gagamit sana si Pikachu ng Thunderbolt ngunit tinamaan ito ng Poison Tail ni Suviper. Pinalakas pa ni Meowth ang makina kaya nahila si Pikachu, ngunit nasagip siya ni Ash sa tamang oras. Itinodo na ni Meowth ang lakas ng makina kaya maging si Ash ay nahigop na, bagaman mabilis itong hinila pabalik ni na Brock, Misty, Max, at May. Sinubukan ni Meowth na igalaw ang mga host, ngunit wala itong naging epekto. Nang agawin ni Jessie ang controller ng makina ay bigla itong huminto, at pagkatapos ay pinatalsik nito ang mga bida gamit ang hangin at ibinuga ang mga Pokemon palabas. Nagalit si Jessie at agresibong itinulak at hinila ang mga kontrol na naging sanhi ng pagsabog ng makina at pagtalsik ng Team Rocket sa langit. Sina Pikachu, Cleffa, Azurill, Max, at Misty ay naitulak patungo sa isang rumaragasang ilog. Kinalaunan, napadpad din sila sa pampang kaya naging ligtas ang lahat, maliban kay Pikachu na nalason dahil sa ataking natanggap mula sa Poison Tail ni Suviper at nasaktan pa ito matapos mahulog sa ilog. Gayunpaman, may plano si Misty, inutusan niya si Azurill na gumamit ng refresh kay Pikachu. Gumaling na si Pikachu, kaya nagpa siya na silang hanapin ng iba pa nilang kasamahan. Samantala, hinahanap din sila ni Ash, May, at Brock. Sinubukan ni Mudkip na pakiramdaman ang kinaroroonan ni Misty, ngunit wala itong naramdaman. Nakakita sila ng paparating na bagyo, pati na rin ang isang Clefairy at isang Clefable. Napagtanto ni Brock na ang Cleffa na nakita nila kanina ay ang mismong hinahanap ng Clefairy at Clefable. Sa kabilang dako, humahanga si Max sa mga kakayahan ni Misty, at sinabing may mapupulot na aral ang kanyang ate mula rito. Sinabihan siya ni Misty na huwag siyang maging masyadong malupit kay May, bagaman binanggit ni Max na parehong nakapasok lang sa top 8 sina Ash at May sa Grand Festival at Hoenn League. Biglang natuwa ang Cleffa at tumakbo palayo, kaya inisip ni Max na may alam itong shortcut at pinapasunod sila nito. Subalit, kumain lamang pala ng ilang berry ang Cleffa. Kaya naman, ibinahagi na lang ni Misty ang mga berry sa lahat bilang pagkain. Bigla silang nakatagpo ng isang Beedrill na labis namang ikinatakot ni Misty. Tumakbo sila palayo at nahulog sa isang bangin. Buti na lamang ay may makapal na lumot sa ibaba kaya nakaligtas sila. Gayunpaman, nagsimula ng umulan. Kumulog ng malakas na ikinatakot ng Cleffa, kaya niyakap ito ni Max at sinabing hindi nito kailangang matakot. Nakakita si Misty ng isang kuweba at pumasok sila doon upang sumilong. Nag-aalala naman si Ash sa kung ano ang maaaring mangyari kina Pikachu, Cleffa, Misty, at Max, kaya ipinaalala sa kanya ni Brock na kasama nila si Misty kaya magiging maayos ang lahat. Natatakot pa rin si May dahil hindi niya nailigtas si Max, pero nangako siyang hahanapin at babawiin ang kanyang kapatid. Habang nasa loob ng kuweba, nag-usap sina Misty at Max tungkol sa mga tagumpay ni May. Sinabi ni Max na hindi siya pinapakinggan ni May dahil lamang sa siya ang nakababatang kapatid, kahit na mas marami siyang nalalaman kaysa rito. Ganoon din ang nararamdaman ni Misty dahil mayroon siyang 3 nakatatandang kapatid na babae at hiling niya na sana kahit minsan ay aminin ng mga ito na tama siya. Gayunpaman, hindi niya magawang isipin ang sarili na wala ang kanyang mga kapatid at sinabi niyang malamang ay ganoon din ang nararamdaman ni Max kahit papaano.
Ipinaalala rin ni Misty kay Max na sinubukan pa rin naman siyang iligtas ni May kanina. Inamin ni Misty na maaaring matigas nga ang ulo ng kanyang mga ate, ngunit pamilya pa rin niya ang mga ito. Dahil dito, napagkasundoan nilang dalawa na kailangan nilang tulungan ang kanilang mga ate, kahit na matitigas ang ulo ng mga ito. Matapos magkaunawaan, parehong ngumiti at tumango sina Misty at Max sa isa't isa bilang pagsang-ayon. Biglang napansin ni Misty na tumila na ang ulan, kaya maaari na nilang ipagpatuloy ang paghahanap. Nakita ni na Ash, May, Brock, kasama ang Clefairy at Clefable ang mga bakas nila Misty at sinundan ang mga ito. Naglakad naman sina Misty at Max sa isang landas nang biglang mahigop sina Clefa ng isang makina na agad naman nilang napigilan. Nahila si Max ng makina pero hinawakan siya ni May. Dumating na rin sina Ash, Brock, gayon din ang Clefairy at Clefable. Nagpakita ang Team Rocket at binanggit ang kanilang moto, pagkatapos ay pinagana ang kanilang makina. Ganun pa man, gumamit si Azuriel ng bubble na naging sanhi ng pagkasira at pagsabog ng makina. Bumagsak ang Team Rocket, kaya inilabas ni Jessie si Survivor at inilabas naman ni James si Cacnea. Sumigaw sina Clefa, Clefairy, at Clefable, kaya dumating ang mga kasama nito. Iwinagayway ng mga ito ang kanilang mga kamay gamit ang metronome. Lumabas din si Munchlax upang gamitin ang parehong atake. Habang sumasayaw ang Team Rocket dahil sa epekto ng atake, nagsimula ng maghanda ng solar beam ang mga Clefairy at si Munchlax. Sumugod si Survivor gamit ang Poison Tail at si Cacnea naman ay Needle Arm, ngunit gumamit si Pikachu ng Thunderbolt upang patigilin sila. Pagkatapos ay sabay-sabay na nagpakawala ng solar beam ang mga Clefairy at si Munchlax na nagpatalsik sa Team Rocket. Natuwa si May na alam pala ni Munchlax ang metronome. Kinalaunan, umalis na ang mga Clefa, Clefairy, at Clefable at nagtungo sa bundok. Ipinaliwanag ni Brock kina May at Max na isasagawa ng mga Pokemon ang Moon Dance, isang seremonya na ginagawa malapit sa isang Moonstone. Pagsapit ng gabi, pinanood ng mga bida ang Moon Dance at nakita nilang masaya ang mga Pokemon. Kinabukasan, nagpatuloy na sila sa kanilang paglalakbay. Nakatanggap muli si Misty ng tawag mula sa kanyang kapatid na si Daisy na gustong ipamigay na lang ang mga badge. Sinabi ni Misty kay Daisy na malapit na siya roon kaya wag muna nitong ipamigay ang mga badge. Sa isang sangandaan, hiniling ni Misty ang swerte para kay Ash sa Battle Frontier at ganoon din ang hiling ni Ash para kay Misty bilang isang gym leader. Nangako si Misty na ipag-cheer niya si May sa mga contest nito at kasama si Max, nangako silang babantayan ang kanilang mga ate. Umalis na si Misty, kaya nagpatuloy na sina Ash, Brock, May, at Max sa paglalakbay patungo sa Battle Factory. Malapit nang matapos ang araw, habang sinusubukan ni Max na hanapin ang Battle Factory gamit ang Pokénav. Sinabi ni Brock na siguradong nagkamali sila ng direksyon na napuntahan, habang sinusubukan naman silang kumbinsihin ni Max na malapit na sila. Kinalaunan, hindi pa rin nila nahanap ang Battle Factory, at sumapit na ang gabi. Humingi ng paumanhin si Max, at naghanap na lamang si Brock ng pwesto kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi. Hindi natuwa si Ash dahil gusto na niyang makarating sa labanan. Pinakalma siya ni May, sabay turo sa buwan. Hindi nagtagal, napansin nilang may niebe sa kanilang paligid, kahit na mainit ang panahon para sa buwang ito. May nakita silang lumilipad, ito ay ang maalamat na snowbird Pokemon na si Articuno. Nakarinig din sila ng isang eroplano sa malapit na lumilipad lang nakasabay ni Articuno. Pumugong ng malakas ang makina nito at nadumihan ng usok ang mga bida. Pagkatapos nun, hindi na nila nakita ang eroplano pati na rin si Articuno. Nakita rin ito ng Team Rocket, kaya nagplano silang pumunta sa Battle Factory upang hulihin ang mga Pokemon doon. Naisip ni Meowth na mapapalamig ni Articuno ang kanilang boss sa mga maiinit na araw. Natukso ang Team Rocket na hulihin ito, ngunit ipinaalala ni James sa kanila na isa itong legendary Pokemon, kaya napakahirap nitong hulihin. Nawalan ng kumpiyansa sina Jessie at Meowth, ngunit pinalakas ni James ang loob ng mga ito, kaya nagplano silang hulihin sina Articuno, Pikachu, at ang iba pang mga Pokemon sa Battle Factory. Kinalaunan, nakatagpo ang grupo ng isang Pokemon Center. Sa loob, dumiskarte si Brock kay Nurse Joy gaya ng dati, kaya hinila ni Max ang kanyang tenga. Nagtanong si Ash kung alam ni Nurse Joy kung saan ang Battle Factory, ngunit sinabihan sila ni Joy na magpahinga muna at bukas na lang niya ibibigay ang lokasyon nito. Kinabukasan, lumabas na ang grupo mula sa center at ibibigay na sana ni Joy ang mga direksyon. Gayunpaman, sinabi ni Scott na maaari niya silang ihatid na lang doon. Binati siya ni Ash at nagpakilala naman sina Brock, May, at Max sa kanya. Maya-maya pa, ipinagmaneho na sila ni Scott ng medyo mabilis sa kanyang sasakyan na nagpahilo sa kanila, ngunit tinupad nito ang kanyang pangako, nakarating sila sa Battle Factory. Hindi nagtagal, may narinig silang umuugong, isa itong makina na muntik ng makasagasa sa grupo.
Upang patigilin ito, inilabas ni Ash si Grovyle, inilabas ni May ang kanyang Combusken, at inilabas ni Brock ang kanyang Mudkip. Gumamit si Grovyle ng Bullet Seed, Fire Spin kay Combusken, at Water Gun kay Mudkip. Huminto ang makina at isang lalaki ang lumabas. Sinabi ng lalaki na iyon ang kanyang pinakamahusay na proyekto kahit na nasira ito, isang makinang pinapaandar ng singaw, o steam-powered, na kanyang binuo. May isa pang lalaking dumating at tinanong kung naglalaro na naman ba si Nolan ng makina. Ipinakilala ni Nolan si Sergio, ang kanyang apprentice. Ipinakilala naman ni Nolan ang kanyang sarili bilang ang taong namamahala sa Battle Factory, isang factory head, at isa sa mga frontier brain. Gusto na sanang simulan agad ni Ash ang labanan, kaya tinanggap ni Nolan ang hamon. Pinapanood sila ng Team Rocket na nagpaplanong kumuha rin ng ilang mga pyesa ng makina ni Nolan. Tinawag ni Sergio ang mga Pokemon ni Nolan para bigyan ng mga Pokeblock, kaya lumabas si Munchlax upang kumain. Sinubukan itong pigilan ni May, ngunit sinabi ni Sergio na may sapat siyang pagkain para sa kanila. Sinabi ni Nolan kay Ash na maaari siyang pumili kung aling Pokemon ang kanyang lalabanan. Tinignan ni Ash ang mga ito, ngunit nahirapan siyang pumili. Umalis si Munchlax na dala ang maraming Pokeblock, kaya sinundan ito ni May at Max upang bawiin ang mga Pokeblock. Naisip ni Meowth na kailangan nilang hulihin ang lahat ng Pokemon, ngunit sinabi ni James na kasakiman ang dahilan kung bakit pumapalpak ang kanilang mga plano. Sinabi ni Meowth kay James na huwag mag-alala dahil mayroon siyang plano. Pumasok sina May at Max sa loob ng isang gusali. Kahit napakadilim, nakita nila si Munchlax, pati na rin ang eroplanong nakita nila kahapon. Nakita nilang may bumabagsak na nyebe, pati na rin si Articuno na lumabas sa likuran ni Munchlax. Inamin ni Nolan na lumipad siya kahapon gamit ang kanyang eroplano kasama si Articuno. Humanga sina May at Max kay Nolan dahil nakahuli ito ng legendary Pokemon, ngunit sinabi ni Nolan na kaibigan lang niya si Articuno kaya wild Pokemon pa rin ito. Ikinwento niyang nakilala niya si Articuno noong sinusubukan niyang paliparin ang kanyang eroplano at bigla itong sumulpot sa kanyang tabi. Gayunpaman, sugatan ito at nahulog, kaya lumipad si Nolan pababa upang tulungan ito, hinayaan niya itong sumakay sa bubong ng eroplano at dahan-dahan silang lumapag, at matapos nun ay mabilis itong gumaling. Gustong sumakay ni Max sa eroplano ni Nolan para makitang lumipad si Articuno, at pumayag naman si Nolan, isinama rin ni Max si Pikachu para makapanood din ito. Umaangat at bumababa sina Articuno at ang eroplano habang masayang nagpapalipas ng oras sa himpapawid. Dumating si Ash at sinabing tumawag siya sa telepono. Biglang lumitaw ang Team Rocket, kaya tinawag ni Ash si Pikachu, ngunit naalala niyang nasa eroplano pala ito. Ilalabas sana ni Ash si Grovyle, ngunit kinuha ng Team Rocket ang kanyang Pokeball. Sunod ay kinuha naman ng Team Rocket ang mga Pokemon ng Battle Factory at lumipad palayo, ngunit dumating si Nolan at ibinangga ang kanyang eroplano sa eroplano ng Team Rocket. Bumagsak ang eroplano ng Team Rocket at lumipad pababa si Articuno para kunin ang mga ito at ihagis sa ere. Ginamit din ito ang Ice Beam para tuluyang patalsikin at paliparin palayo ang Team Rocket. Sa pagtatapos ng araw, nagdesisyon si Ash na si Articuno ang piliin para sa kanyang makakalaban na Pokemon. Pinili niyang labanan ito gamit ang kanyang Charizard na biglang dumating. Sinabi niya kay Brock na tinawagan niya kanina si Liza upang makuha si Charizard mula sa Charisific Valley. Masayang binati ni Charizard si Ash gamit ang flamethrower. Pagkatapos, sinabi ni Ash kay Charizard na umaasa siya sa kanya.